maayos at kaaya-ayang pananamit. Siyempre, kailangan decente tayo magpupuri na humarap sa Panginoon, na kailangan yung ating mga pananamit, kailangan decente. Di ba nga, pagka mag-meet tayo ng mga taong sikat, meet natin sila, nakatodo formal pa tayo, magpapatahi pa tayo sa mga modista natin, na kailangan talaga formal, proper talaga, no? Dapat yung pananamit natin, ilagay natin sa lugar, no? Na katulad ngayon, ng panahon ngayon, uso ngayon, ngayon yung mga hangin na damit, na ganyan na kailangan, nandito tayo sa community, ilagay natin sa lugar yung mga pananamit natin, na hindi naman sinasabing porkit nandito tayo, bawal na yung magandang baga, ilagay natin sa lugar, sa tamang pamamaraan, yung pagsusuot ng damit. No, kailangan hindi tayo maging sanhi ng mga pagkakasalan ng mga umaatin dito, lalo na tayong mga body praisers. Di ba, kailangan maging maayos, yung maging disente tayo sa mata ng Panginoon at maging kaaya-aya tayo bilang body praisers. Ngayon batidan natin ang mga batayan kung paano tayo makapaglilingkod sa Diyos gamit ang ating talento sa pagsasayaw. May tatanong tuloy natin sa ating mga sarili, ano nga ba ang malaking pader na umahadlang sa atin upang makatugon tayo sa paanyaya niya? Narito ang ilan. Una, ang kawalan ng tiwala sa pagmamahal ng Diyos. Madaling sabihin na mahal tayo ng Panginoon. Pero minsan, once na na-experience natin yung problema, may nangyari sa atin, at saka mahirap anuhin na yung mga prayer mo na down ka, mahirap na sabihin na mahal pa, kukwestiyonin pa natin ang Panginoon na mahal pa ba tayo ng Panginoon. Habang ako nagsiserve dito, parang nakita ko yung assurance na mahal talaga ako ng Panginoon. Di ba yung sa kanta na tinuro namin dito sa community na to na the love of God is higher than mountain. And di ba yung deeper than the ocean and wider the universe. Yun ang assurance ko na mahal tayo ng Panginoon. Kakulangan ng lakas ng loob upang makipag-ugnayan sa Diyos dahil sa takot at kasalanan. Alam mo, Ate Jenna, nung wala pa ako sa body praiser, sobrang mayain ako. Tapos, alam mo yun, nahiya akong makipaghalubili sa mga tao. Tapos pag prayer meeting, nandun lang ako sa sulok, nahiya ako. Pero nung one time na dumating nagkaroon ng 3-day fasting, inikayat ako nila Ate Jenny tsaka ni Ate Leah na sumama. Una, nahiya ako kasi di ko talaga kaya, baka hindi ko kaya ng 3-day fasting di ba? Tapos, edi yung hikayat pa rin sila sa akin, yun, napilitan ako sumama. Yung nag-3-day fasting ako, itinaas ko talaga kay Lord na tanggalin yung pagkamayain ko. Salamat kay Lord kasi na-feel ko na parang natutuwa akong makipag sa mga tao. Nagkaroon ako ng kaibigan, tsaka natutuwa akong sumali ako sa body praiser. Tsaka alam mo itong ginagawa kong to, hindi para sa akin, kundi para kay Lord. Galing naman ni Lord sa'yo, Rachel. Alam mo ba, ako nga nag-guilt nga ako nung wala ako dito. Kasi nga, nag-backslide ako. Siyempre, hindi mo naman maalis sa isang community, di ba, na wala nagba-backslide. Yun. Bali, nag-guilt ako, sabi ko, paano kaya? Sabi ko, pag bumalik ako, baka tanggapin pa kaya nila ako ulit sa ministry natin. Ganyan, kasi di ba, hindi mo naman maiwasan na walang trial sa family mo. Yung kaya isang dahilan yun kung bakit ako nag-backslide. Kaya ngayon, napakabait talaga ng Panginoon na eto, nakikita mo ko na nagpupuri ulit sa Kanya na talaga na-share ko talaga yung time ko at saka yung talents ko sa Kanya na hindi pala yung problema, hindi pala kailangan ng mag-backslide ka, yung mga problema mo sa buhay mo na kailangan kalimutan mo na yung pagsaserve, kailangan maglingkod ka sa Kanya. Walang imposible sa Kanya. Ang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Para sa akin, hindi ko na lang may commit sa Panginoon yung magkaroon ng sariling prayer time. Kasi lahat kami mga body praiser, meron kaming required na magkaroon ng sariling prayer time. So, yun lang ang inaano ko kasi
dahil nga sa bago pa lang ako ngayon, under observation pa lang po ako ngayon, lahat po ng mga activities ng community na atinan ko po, katulad na lang po ng sa Christ on the Block po, sumasama po ako. Tapos active po akong umati ng prayer meeting. Tapos nagbibigil din po kami. At saka yung every Sunday fellowship, umaten din po ako. Tsaka yung minsan na-share ko rin po sa mga elder namin na ang magkaroon ako ng sariling prayer time na tulungan nila akong ipag-pray. Kaya ngayon, bago pa lang po ako sa community, patuloy pa rin akong mati ng formation para mas lalo ko mapalago at mapalalim ang pananampalataya ko sa Panginoon. Ang pagbabaliwala sa kabutihan ng Panginoon. Nung hindi pa ako nagiging body praiser, hindi ko pa na-discover lahat ng talent ko. Tapos, medyo wala rin akong confident noon. Tapos, one time, nung umasok ako dito, inaya ako ng isa ring mag-audition. Nagkaroon ako ng doubt sa sarili ko kasi parang, alam ko parang hindi ko yata, parang nandun talaga yung sobrang yung fear. And then, nung sumali na ako, nakapasok na ako, parang hindi pa rin ako makapaniwala na sumasayaw na ako. And then, hanggang later on, nung tumagal-tagal na nga, yun, parang unti-unti, nadidiscover ko na lahat ng talent ko. So, sobra talaga na masayang-masaya ako at saka sobrang papasalamat ako sa Diyos na yung mga talents ko ngayon, nadidiscover ko na para ibigay sa Kanya. Kadalasan, nakakalimutan natin na ang mga husay na ipinapakita natin ay biyayang galing sa Diyos. Para sa iba, itinuturing itong pangkaraniwan na lamang sa kanilang sistema. May ibang tao naman na hinahayaan lamang mabulok ang talentong ito at tuluyan ng hindi maibabahagi sa kapwa. Sadyang napakabuti ng Panginoon sa pagbibigay ng mga talentong ito. Kung ang ating Panginoon nga ay hindi nagdamot sa pagbibigay sa atin ng kapasidad na kayanin ang isang bagay, tayo pa kayang pinagkatiwalaan niya ng mga ito? Kaya nga, bilang mga Kristiyano, nararapat lamang na simulan natin tuklasin ang talentong pinagkaloob sa atin ng Panginoon at ibahagi natin ito upang mas lalong lumago ang ating buhay Kristiyano. Dahil napakasaya ng buhay Kristiyano, mga kapatid, lalo na kapag ang ating kasiyahan ay nananatili sa atin parati. Ganyan talaga pagkasama natin si Jesus sa ating buhay, tayo nagiging alive. Kaya naman sa sayaw na ihahandog namin sa inyo na pinamagatang ang buhay ng Kristiyano, tunay na ipinapakita sa atin ng Espiritu ng Diyos ang nagpapalakas sa atin, nagbibigay kasayahan at nagpapakita ng pagmamahal sa ating lahat. Pagmamahal na napapaindak sa sarap at sobrang saya. Mas gusto naming mabuhay para lamang sa Kanya.